Yan, amen. So masaya po ba kayo pag nakikita niyo yung kapatid niyo sa Panginoon? Amen. So, yun yung hindi natin maipaliwanag no? Na pag nakikita mo yung mukha ng kapatid natin sa Panginoon ay lumalakas tayo, no? Amen? So, yun po ang kahalagahan po ng fellowship ng bawat isa sa atin. So, last week po ay habang ako po ay nasa kalsada, ang nangyari po. So, nasa isang fast food, restaurant. At ang nangyari, fast food lang yun, pastor. Hindi fine dining. So, habang ako pinaglalakad, papunta dun sa restaurant na yon, ay bigla pong may nakita akong cellphone. So, ang ganda ng brand. Siguro iPhone yun eh. Hindi ko na tinignan eh kung ano eh. Hindi kasi ako marunong masyado sa mga cellphone kung anong brand. So, after nun, hindi lang yon. Pagtingin ko kasi, tingin po yung cellphone, di po, mayroon po yung case sa likod. So, pagtingin ko po ng cellphone, uy, jackpot, sabi ko. Tapos, pagtingin ko pa po sa likod ng cellphone, nakita ko po ang daming laman ng mga tig-1,000. May mga nakaipit. Kasi po, may-ari ng cellphone, minsan mahilig dyan mag-ipit ng mga... Sino po yung gumagawa nun? O yung iba, tagno magkano iniipit nyo, di ba? So, minsan, meron niya nakaipit eh. So, nakita ko, may tig 1,000 pesos na, siguro mga 3,000 siguro yun. Eh, tama-tama, medyo, ko nun, in need ako. Sabi ko, Lord, ano to? Blessing ba to? Tanong ako agad sabi nun. So may dalawang agad na conviction na nagsasabi sa akin habang hawak ko yung cellphone. Wala kasi talaga nakakita. Malinis yung parking lot na wala talaga masyadong tao. So ibig sabihin, whatever happens dun sa lugar na yon, ako lang ang nakakaalam. At ang Diyos. So, yung nangyari po, sabi ko, parang blessing yata to kasi, di ba pinoprovide ni Lord yung mga kailangan natin pagka So parang, nag-isip ako, na-twist ko yung word of God na akala ko provision ng Diyos. Pero may bumulong sa akin, sa kabila, may conviction na nagsabi sa akin. Sabi sa akin, hoy, pastor ka. Sabi sa akin. So, ibig sabihin po, narinig ko po yung conviction na yon. Agad-agad ko pong sinoli dun sa guard nung fast food restaurant yung aking nakuwang cellphone at yung may mga laman na pera. So, pagdating po nung may-ari, mga few minutes ago, dumating po yung may-ari at sinoli po nung guard at ang sabi niya, ito, napulot ko yung cellphone mo dun sa buti na lang. Tapos binigyan siya ng konting pabuya. Tapos, di ba? Kung ikaw hindi ka Christian, baka sabihin mo, uy, kung nakapulot niya na, bida-bida ka, sabihin mo. So, ibig sabihin, sabi na lang sa akin ni Holy Spirit, at least ginawa mo yung mabuti. Wala kang dapat pagsisihan. So, kahit medyo malungkot ako. Pero kumbaga, real talk lang minsan nalulungkot tayo pag gano'n. So, ibig sabihin lang po nun, itong topic kasi na napupunta sa akin nitong mga nakaraang week is about sa temptation. It's about sa mga tukso na kinakaharap natin bilang isang Kristiyano. Kaya ewan ko bakit binibigyan ako ng mga instances ng Diyos sa ganun. So ibig sabihin, ganun po sa buhay natin, kung i-recap po natin yung pinag-aralan natin last Sunday about po sa tinuro ni Pastor Andrew, sino po mga nandito last Sunday? Amen. So kung nandito po kayo, maaalala nyo po, sobrang nakaka-bless po yung topic ni Pastor Andrew. Paano na tayo dapat humaharap sa trials o yung mga nararanasan nating pagsubok bilang isang Christian. Iba na dapat yung perspective natin kapag humaharap tayo ng mga pagsubok. Kasi ang akala natin dati, kapag may pagsubok, pinaparusahan tayo ng Diyos. Pero natutunan po natin last week, based dun sa tinuro po ni Pastor Andrew, lahat po pala ng mga situation na nangyayari sa buhay natin, parte ng plano ng Diyos para tayo mag-mature sa ating faith. Amen po? So kumbaga parang gym lang yan, no? Kung hindi ka magbubuhat ng mabigat, hindi ka makakagain ng muscle. So ganun din po yung sinasabi dun sa tinuro ni Pastor Andrew last week.
sinasabi po doon na ang trials and testing sa Christian life natin, nagpuproduce ito para lalo tayong mag-grow bilang isang Christian. Okay? So, natutunan po ba natin yung last week? So, wala nga po pala ngayon sila Pastor Andrew, tsaka yung Holy Ghost Revival Mission Team, sila Bishop Ray. Kaya nagtataka po kayo, ako po yung narito. So, wala na po kayong choice. No? Andito na ako eh. So, andun po sila ngayon at let's pray na maging safe ang kanilang pag-uwi. At maraming gawin ng Panginoon doon. Magre-revival po sila doon at mag-o-ordain po sila. So let's pray for them habang sila po ay nasa mission. Ano? So before pala tayo mag-start, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. At binigyan mo kami ng chance again na mag-aral lang yung salita. Lord, we are so much thankful, Panginoon, sa aming mga napag-aralan last week pa lang, Panginoon. And right now, we ask for your revelation sa bawat isa sa amin bilang isang Christian. Na ikaw po yung mag-reveal sa amin ano man po yung mga needs namin bilang isang Christian in facing different kinds of trials and testing sa aming Christian life. Nawa po, ikaw po magpaunawa sa amin itong iyong salita, hindi po sa preparation, hindi po sa talino ng tao, Panginoon, kami umasa, but to the fellowship of the Holy Spirit ang magbigay sa amin ng wisdom na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last week po, pinag-aralan po natin, ang scope po ng ating pinag-aralan last week is the testing of your faith. So ayan po ay including po dyan yung James chapter 1 verses 1 hanggang 12. So makikita po natin dyan, inuulit-ulit po nung author na si James, that consider it all joy, my brethren, sa verse 2 po ng chapter 1, when you encounter various trials. So ang ine-emphasize niya po, ang binibigyan niya po ng emphasis dyan, yung pagkakaroon, yung pagharap ng bawat Kristiyano sa kanyang mga nararanasan na trials. So everybody say trials. Kaya nga po yung topic ni Pastor Andrew is faith on trials. So knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives to all generously without reproach, and it will be given to him. So, ibig sabihin po, kung titignan po natin, ang James chapter 1, verses 1 to 12, ang tinutukoy niya po dyan ay trials. So, ibig sabihin po, kung mapapansin po natin sa verse 13 ng James chapter 1, nagkaroon po ng transition yung kanya pong topic, ni James. Ang sabi niya po, sa verse 13, let no one say he is tempted, and I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. So nagkaroon po ng transition yung kanyang binibigyan ng emphasis. So ngayon po, makikita natin sa verse 13, ang pinaka-keyword po dyan is yung, pinakamaraming word na binanggit po is yung being tempted. Okay po? So, ibig sabihin, ang binibigyan ng emphasis po dyan ni James o ng author is yung mga Christian ngayon o dun sa kanyang ina-addressa ng kanyang sulat, paano naman natin haharapin ngayon yung mga temptation. Kasi po, ang trials and temptation ay magkaiba. Okay po? Ang trials po, ito po ay mga bagay na inaalaw ng Diyos, mga circumstances in life na dapat nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, ang trials po ay situation in life na inaalaw ng Diyos, and through our faith, mapagtatagumpayan po natin yung ating mga trials na kinakaharap. So, situational po ang sinasabi ng trials. Pero pagdating po sa temptation, ito po, ang pinakakalaban po natin dito is yung ating sariling pagnanasa. Amen po. So bukod po kasi sa mga situation ng buhay natin, isa sa pinakamatinding kakaharapin ng mga Christian is yung kagustuhan ng kanilang sarili or yung pagnanasa natin sa paggawa ng masama o yung pagnanasa natin sa paggawa ng kasalanan. So sino po dito yung minsan dumarating sa point na nakakapag-isip siya na parang gagawa siya ng kasalanan? Wow, kala ko walang sasagot eh. Ako, guilty rin ako dyan. Bakit po ganon?
ibig sabihin po kasi, meron po kasi tayong tinatawag na sinful nature bilang isang Christian. Kaya po, ang Christian life natin, hindi natin maaalis kasi nasa katawang panlupa pa tayo, nakakaranas pa rin tayo, nararamdaman pa rin natin yung effect nung fall of man, which is si Adam and Eve, yung kanilang pagkakasala na transfer po sa atin, yung kanilang sinful nature na desire kasi po tayo ay galing sa tao. So, ibig sabihin, nakakaramdam pa rin tayo ng urge na magkasala. Amen po? Kaya po, dito, tinuturo ni James, besides sa trials, besides sa mga testing ng iyong, sa testing mga situation sa iyong buhay, isa sa kailangan mong pagtagumpayan is yung pagnanasa ng iyong sarili na gumawa ng masama. Amen po? So, kaya po ang topic natin ngayon, ang ating title po is Faith Through Temptation. Okay, sabihin po natin, faith through temptation. So dyan po, ang tinatakal po dyan, so how should our faith works during temptations? Okay? Paano ba nag-work yung ating faith during sa mga kinakaharap nating temptation? So tignan po natin ang ating text sa James chapter 1, verse 13 to 18. So James chapter 1, verse 13 to 18. Ang sabi po rito, sa Tagalog ko po babasahin. So sabi po, verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Okay? Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. So ibig sabihin, in verse 13, nililinaw ng Diyos yung pagkakaiba ng pagsubok at ng tukso. Kasi minsan nami-misinterpret ng ibang Christian. Tawag dito, yung temptation, ginagawang trials. Pagsubok lang to. Gumagawa ka intentionally ng mga labag sa Diyos at sasabihin mo, pagsubok lang to. Yun po yung nagkakaroon ng misconception. No? So, ibig sabihin, kung gumagawa ka intentionally at nai-slave ka dun sa isang bagay para mag-disobey sa Diyos, hindi yan pagsubok. Temptation yan. Tukso yan na hindi dapat nagpapatuloy sa iyong Christian life. Amen po? So, kaya wag nating i-misinterpret yung difference ng trials and temptation. Kung alam mo naman ang tama tapos pinagpapatuloy mo yung mali, hindi mo yan pagsubok. Amen po? Minsan kasi sinasadya ng isang Kristiyano. Masakit, pero minsan, di ba, nananadya tayo. Amen. So, alam ko naman mag-amen dun. Amen. So, lahat tayo guilty minsan. Kasi minsan may mga bagay na alam naman natin na mali, pero yung ating desire, na kapag nasosobrahan ng emphasis yung ating desire, kapag nasosobrahan natin na pagbibigyan ng ating desire, nagagawa pa rin natin mag-disobey sa Panginoon. Kaya dito sinasabi niya, nililinaw ni James na yung difference ng trials and temptation. So meron po dyan, no? So there's a difference of trials and temptation. Makikita po natin. Sige po. So testing and trials are from God for you to bring out your worth and the best of you. So ibig sabihin, ang testing and trials, ito ay parang exam. Okay? Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Stephen Prado, ang testing daw and trials ay parang exam sa school. So bakit tayo nag-e-exam? Para makakopya? Bakit tayo nag-e-exam? Para mag-level up yung ating spiritual life. Para mag-level up yung ating status sa academic, ano? Kasi pag nakapasa ka ng exam, grade 2 ka, magiging grade 3 ka. Amen? Pag nakapasa ka ng exam, first year ka, magiging second year ka. So, ganun ang way ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng mga binibigay ng Diyos na trials para magkaroon ka ng progress bilang isang Christian, para mag-mature ka. Gaya nga ng sinabi natin kanina. So, anong pagkakaiba nito sa temptation? Ito naman yung meaning ng temptation. Temptation is from Satan to bring out your worst, to destroy you. Malaki ang pagkakaiba. Ang temptation, yan ay
yan ay nanggagaling kay Satan at gusto niya i-destroy ka, gusto niya tapusin niya yung relasyon mo sa Diyos, gusto niya mapalayo ka sa Diyos, gusto ng temptation, mawalan ka ng appetite sa Word of God, gusto ng temptation, malayo ka sa fellowship, gusto ng temptation, sirain yung ministry mo, gusto ng temptation, sirain yung family nyo, gusto ng temptation. So, ibig sabihin, lahat ng gusto ni Satan, masama. Amen po? Kaya kung papanood nyo sa anak nyo, yung palabas ngayon na Dear Satan, ang context po kasi ang storyline nung movie na yon ay parang bumait si Satan, ano? Amen po? So, hindi po bumabait si Satan. Hindi siya maboborn again. Baka akala mo, baka pastor, maborn again pa si Satan. No? Hindi pwede. Hindi mangyayari yun. Kasi nakadestin siya sa ganong sitwasyon. So, ibig sabihin, temptation is from Satan to bring out your worst, to destroy you. So, ibig sabihin, ang goal ng, ganito lang, kung ipaparaphrase lang natin, pasisimplihin natin, ang goal ng trials para makapasa ka, mag-level up ka, mag-grow ka. Pero ang goal ng temptation, para sirain ka. Amen po? So, malinaw. Kaya dito sa text natin, kung babalik tayo sa text, sinasabi dito ni James, let no one say he is tempted, I am being tempted by God. So kapag nakakaranas daw ng tukso ang isang tao, nagkakaroon siya ng isip na gumawa ng masama, wag niya daw sisisihin ng Diyos na ang Diyos ang nagpo-provoke sa kanya na gumawa ng masama. Amen po? Amen po ba? Ang sabi niya, for God cannot be tempted by evil. Hindi maaaring matukso ang Diyos ng masama. Kasi ang Diyos ay holy. Hindi siya pwedeng pagmulan ng mga masasamang bagay. Amen po? So kasi ang goal ni Satan para matempt ka, babaguhin niya muna yung theology mo about kay Christ. Babaguhin niya muna yung pagkakaunawa mo kung sino ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung nauunawaan mo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, ang gagawin ni Satan, ito-twist niya lahat yung theology mo about sa pagkakakilala mo sa Panginoon. Tignan niyo po, yung nangyari kay Adam and Eve, tinwist mo na ni Satan yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Pagkakakilala nila. So, ibig sabihin, gusto na ni Satan, isipin mo, masama ang Diyos, mahigpit ang church, ang daming bawal, makasarili ang Diyos. Yan ang gusto ni Satan na isipin mo about sa Diyos. Amen po ba? Kaya ito, kinaklaro niya, ni James, o ng author, for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Hindi nanunukso ang Diyos. Hindi nang po-provoke ang Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos, oy, gawin mo nga to. O, sige nga, o. Hindi ganun ang Diyos. Si Satan ang may pakananon. At yung sarili nating pagdanasa. Amen po? So malinaw po na kasi dapat po natin maintindihan na ang gusto ng Diyos sa buhay natin laging mabuti. Kasi kung iisipin mo, magbabago yung pananaw mo sa Diyos na hindi pala puro mabuti ang gusto ng Diyos, makasarili pala ang Diyos, ang iisipin mo, magre-rebelde ka sa Panginoon. Kapag nabago yung pagkakaintindi mo about sa character ng Diyos, diyan ka papasukin ng temptation. So di ba minsan napapaisip tayo, bakit ganito ang Diyos? May mga ganitong tanong Bakit ganun ang Diyos? Kung talagang nagpapagaling siya, bakit may sakit ang pamilya ko? That's the very usual question na naririnig natin doon sa mga tao. Amen po ba? Porkit ba nagkasakit ang iyong family, hindi na mabuti ang Diyos? Amen po? Gusto baguhin ni Satan yung pagkakakilala mo sa Panginoon. Kaya kinaklaro dito ni James, kinaklarify na ang temptation ay hindi nanggagaling sa Diyos. So malinaw ngayon, ilagay natin sa isipan natin, hindi ka ipoprovoke ng Diyos para gumawa ng masama. Iniligtas ka nga niya sa kasamaan Niligtas ka nga niya sa kasalanan, tapos ipoprovoke ka lang niya sa kasalanan. Nagpapako ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, si Jesus Christ, para lang tayo matubos sa mga kasalanan, tapos ipoprovoke ka niya sa kasalanan. Grabe nga pinlano nila para maalis ka sa kasalanan. Tignan niyo po, even si Satan, hindi alam yung plano nila na makukrucify si Jesus Christ para sa kasalanan natin. Inalis ka nga niya sa kasalanan. Kailangan po mailagay, mabuild sa utak natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kailangan po mabuild sa utak natin na ang Diyos hindi siya nagpo-provoke para ikaw ay makagawa ng kasalanan. At next po, ano pong ibig sabihin nito? For God cannot be tempted by evil. He
can't be the source of evil things or idea. The source of temptation is not God. It is the devil and our own desire. So makikita po natin dito, but sa verse 14, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Okay? So meaning to say, ang kailangan po natin i-overcome o ang kailangan natin paglabanan despite kay Satan, ang sinasabi po kasi dito, ang temptation, bukod kay Satan, ang ginagawa niya, yung each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. So bakit po nagkakasala ang tao? Ganito po kasi magtrabaho si Satan. Parang ganito po yan. Yung best example. Yung pag sinabi po dito, ang pagkakasabi po dito is being carried away and enticed. Ito po ay fisherman's term. Ito po ay term ng mga mangingisda. Sino po yung mga nangingisda dito? Wala naman, no? Wala naman kasi dagat dito. Ba't ba ako nagtanong? So, sino dito yung mahilig mga whale? Wala din. So, sana maintindihan natin to, no? So, ibig sabihin, ganito po yung process. Paano si Satan nagtatrabaho sa buhay natin para tayo magkasala? Para siyang nangingisda. Siya yung may hawak ng pamingwit at maglalagay siya ng bait. Pag sinabi pong bait, ito yung pain. No? So, di ka naman makakahuli ng isda kung wala kang pain. So, meaning to say, ang ginagawa po ni Satan, naglalagay siya ng bait dun sa mga tao, dun sa mga believers, maglalagay siya ng magagandang bagay as a bait. Maglalagay siya ng magagandang opportunity as a bait. Maglalagay siya ng immorality as a bait. So, ibig sabihin, lahat ng mga, meron bang nangisda na, sa pangingisda kasi kailangan maganda yung pain mo para maka-attract ka ng isda. Amen po? So, ganun po si Satan, para siya nangingisda. At yung mga tao, yung mga believers, ang ginagawa niya, ine-entice niya doon sa kanilang own lust. Okay po? So, ibig sabihin po, ganun po ang ginagawa ni Satan sa buhay natin. He is enticing our own lust para tayo ay mag-lead ito sa kasalanan. And the source of our temptation is our sinful nature at yung ating sariling pagnanasa at yung desire natin ay tinitaken advantage ni Satan for us to commit disobedience against God. Okay? So yung mga sinful nature natin, tinitake advantage yan ni Satan para ikaw ay magkaroon ng kasalanan. Ang sasabihin sa iyo ni Satan, wala namang masama eh. Di ba? Hanggat wala kang tinatapakan tao. Narinig nyo yan mga ganyan? Hanggat wala kang tinatapakan tao, ituloy mo. Sumbong mo kay tulpo. Parang ang ganda pakinggan. May mga hindi kasi lahat ng maganda pakinggan, biblikal. Hindi lahat ng magandang rhyming, hindi lahat ng mga magandang saying ay galing sa Diyos. Amen po? Kasi halos nga lahat ng magagandang saying, yung iba talagang magdadala sa iyo sa kapahamakan. So ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, dapat alam natin kung paano si Satan nagwo-work. Kung paano niya tayo ine-entice na mailid sa kasalanan. Okay, the source of our temptation, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away. Temptation happens just like a fish lure. Yung sinabi ko po kanina, Satan will offer something good in appearance, something good to your body, but not good to your soul. So hindi po kasi lahat ng good to your body, good to your soul. Hindi lahat ng good to your eye, good to your soul. Tignan nyo nga po sa pagkain na lang Anong mas gusto ng tao? Magsa-survey tayo ngayon. Sino mas gusto ng ampalaya? Yung totoo Taas kamay. O pagdadaling ko kayo sa inasal o sa Anli Ampalaya, sino sasama sa akin sa Anli Ampalaya? Pero pag sa mga inasal, Anli Rice, sino sasama? Taas kamay. Totoo. Oy, ayaw magtaas So, ibig sabihin kasi, mostly talaga ng kagustuhan natin, laging makakasama sa atin. Real talk yan. Sa pagkain pa lang Di ba sinabi na nga sa'yo ng doktor, bawal ka sa taba? Ano?
Oh, sige po. Sinabi na sa'yo ng doktor, bawal ka sa matamis. Pero, tumatakas pa rin, pumupuslit. Sa higaan, may chocolate. You know? Black chocolate. Kahit ano pang kulay yan, matamis pa rin eh. So, ibig sabihin, si Satan, para matempt ka, ibibigay niya lahat yung gusto mo. Yung gusto mo na magkakaroon ka ng pleasure, pero hindi makakabuti sa iyong spiritual life. Ganyan tumrabaho si Satan sa Christian life natin. Hindi nyo po, no? Sa pagkain eh, ampalaya. Ano bang mga healthy food? Ampalaya, saluyot, talbos, okra. Yan din yung mga ayaw ko eh. Minsan, no, parang, pero pagka nakakaramdam ka na, kumakain ka na ngayon ng okra, kahit di mo, nabag sa kalooban mo, okra na, sarap. Sarap, kahit di mo sarap sa'yo, kahit ano ka na, diring-diri ka na dun sa, ng okra. Kailangan kasi, medyo may high blood na eh, di ba? Oh, di ba, kinakain mo na ngayon yung makakabuti sa'yo. So, ibig sabihin talaga ang sinful nature natin, yung tao. Kasi kasama rin yan sa ina-address ni Paul sa mga tiga-Corinthians, yung gluttony. Yung walang discipline sa pagkain. Kasi yung kanilang last supper ang nangyari po sa kanilang last supper, imbes na meron lang sa kanilang, may kainan lang sila, may potluck lang sila, ang nangyari, nagiinuman, nagkakaroon ng overeating, kaya nirebuke sila ni Paul, nagkaroon ng gluttony. So minsan, di ba, ganun din ang gusto ni Satan sa buhay natin, na lahat ng mga makakasama sa'yo, i-take mo. Even physically, and lalo na, spiritually. Lahat ng mga makakasama sa iyong spiritual life, i-take mo. Ganyan ang gusto ni Satan gawin sa'yo. Lahat ng mga magiging daan para mag-disobey ka sa Panginoon, lahat yan gagawin ni Satan para magawa mo lang lahat ng mga bagay para makapag-disobey ka lang sa Panginoon. Amen? So, ganyan po tumrabaho si Satan. Kaya po natin to pinag-aaralan. And then, when the lust is conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth to death. For it is only desire to do evil. Okay? So, ibig sabihin, sa verse 15, makikita po natin na ang sin daw, kapag ka lumala, nagre-result sa more sins, at ang nangyayari, una, meron ka lang desire gumawa ng masama, tapos nag-lead sa'yo into action, tapos ang nangyayari, it leads you to death. So, ibig sabihin, palala po ng palala ang kasalanan. Yan ang gusto ni Satan, dalhin ka sa death, dalhin ka sa third phase of your consequence, yung death. Amen? So, ibig sabihin, ganun po si Satan tumrabaho. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. So right now, going to our theme, so how should our faith works during temptations? So, unang-unang point po, having a living faith is being accountable and responsible for your own sins. Amen? Having a living faith is being accountable and responsible for our own sins. So, ibig sabihin, babalik po tayo sa verse 13. Ano po ba yung problem dito? Na meron po kasing ibang Christian, meron mga ibang believers, kapag sila ay nagkakasala, sinisisi nila ang Diyos kapag sila ay nagkakakomit ng kasalanan. Okay? So, it is very original sin na ginawa po nila Eva at Adan, nandun po sila sa Garden of Eden. Sabi po sa Genesis chapter 3, verse 11 and 12, makikita po natin, it is very, related dito sa sinasabi po nito. So, ibig sabihin po, having a living faith is being accountable and responsible for our sins, and we don't blame God kapag tayo nagkakasala. Ang sabi po dyan, sa Genesis chapter 3, verse 11, not blaming God. Kung tayo po yung nagkakasala, hindi po natin ibinabato sa Diyos o sa iba
yung ating mga nagawang kasalanan. Amen? Sabi po rito, and he said, kausap ng Diyos, yung dalawa, who told you that you were naked? Sino nagsabi sa inyo na kayo hubad? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? Kumain ba kayo ng ipinagbabawal kong prutas? Sabi ng verse 12. Tignan niyo po kung sino tinuro ni Adan. The man said, the woman whom you gave to me, gave to be with me, she gave me from the tree, and I ate. So, nung nagkasala po silang dalawa, ang tinuro ni Adan ay si girl. Parang ano, yung girl. So, nagkasala po si Adan nung dumating si Eva. So, hindi naman parang dinidiscriminate mo naman yung mga babae. Okay? So, sabi po rito, nung sila po'y nagkasala, hindi lang po si Eva ang tinuro ni Adan. Sino po? Dito niyo po, the woman whom you gave to be with me. Yung binigay mong babae para sa akin. Sabi ni Adan, nananahimik ako, natutulog ako, bigla mong kinuwanan sa tadyang ko ng babae. Pagdating ko, kasal na agad ako, may asawa na ako, paggising ko. Sabi niya, kaya yun ang naging dahilan para ako'y magkasala, yung binigay mo. So, yung kasalanan ni Adan, na nag-participate siya dun sa sin of disobedience dun sa Garden of Eden, itinuro niya sa Diyos at kay Eva. Amen po? So, ayan po yung isang dahilan, bakit tayo laging natitempt. Kapag kasi meron tayong mga kasalanan, we find others para matakpan yung ating nagawang kasalanan. Amen po? Yan po yung source bakit tayo nakakapagpatuloy minsan sa temptation at sa kasalanan. Tignan mo, tinuro niya, ikaw kasi Lord kung hindi mo binigay sa akin, parang ganun kung ipaparaphrase natin, kung hindi mo binigay sa akin yung babae na yan, sana. Wala akong kasalanan ngayon. Sarap-sarap ng buhay ko ngayon. Single ako ngayon. Hindi, joke lang. Sabi siguro ni Adan, parang ganun. Kung hindi mo binigay sa akin yan, diba sasabihin sa'yo? Ano lang yun Joke lang yun So, ibig sabihin po, minsan, bakit tayo nagiging nagpapatuloy sa temptation? Kasi pag nagkakasala tayo, biniblame natin sa ibang tao. Hindi nyo po. Kasi po, minsan kasi kapag nagkasala tayo, gusto natin lumabas agad dun sa crime scene. Di ba? Minsan gusto natin agad lumabas dun sa crime scene para mapawalang sala ka kahit parte ka nung kasalanan. Yun nyo po yung isang nagkasala ngayon sa bansa natin, di ba? Umalis na agad. Kaya nyo? Nag-go na. Di ba? Kasi gusto niya maalis dun sa kasalanan. Ganyan po kasi nature ng tao. Amen po? Kapag nagkasala siya, maghahanap siya ng mas mabigat na kasalanan para matakpan yung kanyang kasalanan. Ituturo niya, bakit siya? Bakit siya? Bakit ito? Bakit siya? Bakit siya? Hindi mo na turo yung sarili mo. Ikaw yung nililitis Turo ka ng turo ng iba. So, yan po yung isa sa dahilan, bakit tayo nakakapagpatuloy sa temptation, we put the blame to others for our own sins. Amen po? So, hindi po dapat ganun ang ating response. Hindi po dapat ganun ang ating response kapag tayo nagkakasala. Nagturuan sila. Alam mo, hindi lang yun Tingnan niyo po, tutuloy natin Sa Genesis chapter, dun po ulit sa text. After nyan, tinuro ni Adan si Eva at ang Diyos, di ba? Then the Lord God said to the woman, ito naman, yung babae naman. Ikaw naman, babae ka. What is this you have done? Anong ginawa mo? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. So, sino naman tinuro nung babae? Yung ahas po kasi yung demonyo. Siya po yung naging dahilan, ba't ako'y nagkasala? So, minsan sa ating pagkakasala, hindi naman involved yung demons kapag tayo nagkakasala. So, dito po sa tinutukoy dito, kung babalik po tayo sa text natin, sa verse 14, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own. Yun po yung word na own. Yung ating sariling pagnanasa minsan yung nagiging dahilan bakit tayo nagkakasala. Minsan sinisi mo pa sa demonyo. Yung demonyo kasi po, dinala ako dito sa dinala ako dito sa bar, Lord yung demonyo. Nasa iyo pa mo. Ikaw yung ikaw yung
hahakbang. Minsan biniblame mo sa demons yung iyong mga nagawang kasalanan. Minsan yung way of escape nasa iyo rin eh. Di ba? Nasa paa mo. Gamitin mo yung paa mo, tumakbo ka. Kagaya po ng ginawa ni Joseph dun sa asawa ni Potiphar. Di ba? Nasa iyo yung way to escape. Pero minsan biniblame natin sa demons para makalusot. Ayan yung ginawa ni Eva eh. Pero siya talaga yung nag-initiate din na kumain dun sa, di naman siya sinubuan. Sinabi ba sa Bible, sinubuan siya ng ahas, wala nga kamay yun eh. Sinubuan siya ng ahas para siya ay makakagat nung pinagbabawal na prutas ng Diyos. Hindi siya sinubuan. He initiate na kumagat dun sa pinagbabawal na kainin. So, ibig sabihin po, ang magandang response natin kapag tayo ay nagkakasala, you have to be accountable and responsible for your own sins. Harapin mo yung nagawa mong kasalanan. Amen po? Makikita niyo po sa Psalms 51 kung paano po ni David hinarap yung kanya nagawang kasalanan. Sabi niya, my sins. Ibig sabihin, pinapersonalize niya yung kanyang kasalanan. Hindi niya sinabi, our sins. Yung kasalanan namin ni Bathsheba. Hindi. Ang sabi niya, my. Ibig sabihin, yung word na yon sa Psalms 51, makikita niyo po dyan yung sinasabi ni David about sa kanyang kasalanan. Pinapersonalize niya, nagiging accountable siya dun sa nagawa niyang kasalanan. Nagiging responsible siya harapin yung mga possible consequence ng kanyang nagawang kasalanan. Amen po? So that's the genuine faith type of response kapag ikaw ay natitempt, kapag ikaw ay nagkakaroon ng kasalanan sa Panginoon. Nagiging responsible ka dun sa nagawa mong kasalanan, sa nakumit mong kasalanan. At nagkakaroon ka ng regret sa iyong nagawang kasalanan. Nagkakaroon ka ng pagsisisi. Pag sinabi pong repentance, metanoia, ibig sabihin change of mind. Amen po? Nagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan. Nagkakaroon ka ng pagsisisi sa iyong nagawa. Gusto mong baguhin yung iyong nagawa. Ayaw mo nang manatili sa ganong klaseng sitwasyon. Amen po? So, ibig sabihin, that's the response ng mga taong meron totoong pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Ibig sabihin, if you are really Christian, if you are true Christian, if you have an active and living faith, kapag ikaw ay nagkakasala, tinitake mo yun magkakaroon ka ng accountability and responsibility dun sa iyong nagawang kasalanan. Amen po. Hindi ka na naghahanap ng iba na mas mabigat na kasalanan. Amen? So, tignan po natin sa Psalms chapter 51. Tignan natin dyan. Tignan niyo po si David kung paano niya sinabi. Dadaanan lang natin saglit. So, be gracious to me. Okay, me. O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Okay? Me. Ano pa? Verse 2. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Tignan niyo po yung ginamit ni David. Me. So, ibig sabihin, pinapersonalize niya yun na nakagawa siya ng mali sa Panginoon. So, ang totoong Christian nakakagawa ng mali sa Panginoon. Kung ikaw man ay natitempt, nagkakaroon ka ng regret dun sa nagagawa mong mali. Yan po ang totoong effect ng pagiging Christian. Kasi kung hindi ka tinatablan, hindi ka naapektuhan, hindi ka totoong may relasyon sa Diyos. Kasi ito na lang bilang mag-asawa, kapag ikaw ay nagkakaroon ng kasalanan sa iyong asawa, naapektuhan ang inyong relasyon, di ba? Bakit? Kasi relational ang marriage. Kayo ay iisa na. So, ibig sabihin, ganon din sa Panginoon, if you are really have a relationship to God, hindi ka mapapalagay kapag may pag-disobey ka rin sa Panginoon. Hindi ka mapapalagay, hindi ka mapapakali. Hindi ka makakatulog halos. Hindi ka papayag na hindi humingi ng tawad sa Panginoon kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Amen? So instead of blaming God and others to your sins, ang maganda po, ang sinasabi ng Panginoon, ang totoong may faith nagsisisi, hindi naninisi, no?
Adam blame God, nagturuan sila. Minsan kasi kapag nagkakasala tayo, gusto natin i-point out sa iba yung ating nagawang kasalanan. Satan wants you to hide. Amen? Satan wants you to deny. Satan wants you to stay in that situation. But God wants you to confess. He wants you to be free. He wants you to be cleansed. He wants you to be forgiven. Amen po? Si Satan gusto niya magtago kayo. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Si Satan gusto ni Satan, i-deny mo yung iyong nagawang kasalanan. Pero ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakagandang verse na lagi kong inuulit-ulit. Na even kapag tayo nagkakasala, ang gusto ng Diyos, i-confess mo ang iyong mga nagagawang kasalanan. Ayaw niya na magtago ka. Ayaw niya na i-hide mo ang iyong sarili. Ayaw mong i-deny ang iyong sarili. Kasi ang context po nito sa 1 John 1:9, kung sino man daw ang nagsasabi na siya ay walang kasalanan, siya ay sinungaling. Sinasabi po ng author dito, kung sino man ang nagsasabi na wala siyang kasalanan, ang gusto ng Diyos, everyday confession of our sins. Ito po yung nagiging dahilan bakit tayo lagi nakakalayo sa temptation. Bakit natin na-overcome yung temptation? Kasi we always confess to God our sins. Ang sabi po ng text natin, sabi po ng verse 15, ang sin po ay nanganganak. Ang sin po ay nagkakaroon ng another sin. Nagkukos pa sa atin na mag-commit pa ng isa pang kasalanan. Nagpapatong-patong. So, if we do not confess our sins, it will lead us to death. It will lead us to destruction. Kaya ang gusto po ng Panginoon, isa po dito, na maganda pong sinasabi rito, we don't blame God pag tayo nagkakasala. Aminin natin sa ating sarili, be accountable to your sins, be responsible of your sins, nang sa ganun, mapatawad ka ng Panginoon. Amen? Kung sasabihin lang ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, kung sasabihin mo lang, i-confess mo lang wholeheartedly sa Panginoon ng mga nagagawa mong kasalanan, kung ihahayag ng iyong labi ang iyong kasalanan, papatawarin ka ng Diyos. Hindi lang papatawarin, lilinisin. Kaya kahit gaano karumi ang nagawa mong kasalanan, it doesn't matter to God. It doesn't matter sa Panginoon gaano karumi ang iyong kasalanan. Ang nagmamatter sa Panginoon, gaano mo gustong humingi ng tawad sa Panginoon. Gaano mo gustong ma-reconcile ang sarili mo sa Panginoon. Gaano mo kagusto na maayos ulit ang relasyon mo sa Panginoon. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Amen po? Kaya every time we sin, ito dapat yung maging response natin kapag tayo nagkakasala. When you take the full accountability with your sins, being true in front of God, being honest, broken, sorrowful, regretful, painful. When you commit sin, genuine Christian affects them so much when they commit sin. Grabe ang epekto kapag ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Being genuine Christian is not being perfect in all we do, but being repentful is more pleasing to God. Hindi naman natin kailangan i-front yung sarili natin sa Panginoon as a perfect. Hindi gusto ng Diyos na mag-perfect ka sa harapan ng Diyos. Ang mas nakakalugod sa Diyos na klase ng Christian is yung araw-araw nagre-repent, araw-araw nagsisisi, araw-araw nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon during your temptation. Amen po. So napakahalaga po ng bagay na ito na sinasabi. We all then face the battle of temptation, and how we deal with it is a mark of true genuineness of our faith. It is normal for unredeemed people not to accept the blame for their own sinfulness when they are tempted and fail into sin. It is typical for them to put the blame somewhere else. So may kita kung patay ba o buhay ang pananampalataya sa kung paano tayo nagre-response sa mga temptation na nararanasan natin sa buhay natin. Amen? And secondly, having a living faith will lead us to resistance over temptations. Okay? So, yung una, ang pinaka-pino-point out niya is being sorrowful kapag ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. And secondly, having a faith will lead us to resistance over temptation. So nare-realize mo na ngayon na ang Christian life mo ay meron kang inward battle na dapat mo laging pagtagumpayan.
Amen po? So kung meron kang inward battle, hindi po yan suntukan. Hindi po yan bugbugan. Hindi po saksakan yan. Ang battle natin against flesh and blood principalities na hindi nakikita. So we are battling against spirit that's not from God. So hindi ito bugbugan, hindi pisikalan. Ang laban dito is spiritual warfare. Amen po? So ibig sabihin, if you realize that Christian life is an inward battle, sabi po ng James chapter 4 verse 7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. You already know that if you always give in to sin, it is a huge effect on your relationship to God. Your response towards temptation says about your faith. Your living faith will resist to the devil, and in your sinful nature, you will feel the contrast and conviction of godliness and ungodliness. So ang totoong may faith, ang totoong merong active and living faith, nagkakaroon ng resistance. Amen po? Tignan nyo, kung may patay, kahit anong gawin mo sa patay, sampal-sampalin mo, hindi yun kikilos. Kahit pasuin mo pa, kahit hawakan mo pa, anong gawin mo sa kanya, kasi wala na siyang malay physically. Wala na siyang spirit. Hindi yan nagpa-function ng kanyang physical. So ganun din po, kung totoo ang ating faith, it will result in resistance to the works of the devil. Kasi ngayon, nung may faith ka na, alam mo na ang lahat ng mabuti ay nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng mga hindi galing sa Diyos, nare-realize mo ngayon na hindi rin makakabuti sa'yo lahat ng hindi galing sa Diyos. Amen po? So nagkakaroon ka ngayon ng inward battle, nagkakaroon ka ngayon ng resistance sa mga nararanasan mo bilang isang Christian, nagkakaroon ka ngayon ng discerning spirit din na piliin yung mga bagay na nanggaling sa Diyos. Amen po? So, kaya po, ito po yung mahalaga sa Christian life natin, yung totoong may faith nagre-resist sa devil. Ang totoong may faith nagre-resist sa temptation. So, ibig sabihin, if your faith doesn't cause you to resist, ibig sabihin, dead faith yun. Amen po? May faith ka pero patay. Hindi siya nagpa-function, hindi siya active. Amen po? So, ibig sabihin, for us to resist the devil, we must have an active and living faith sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang nagiging cause para makapag-resist ka sa kasalanan, makapag-resist ka sa temptation, is yung pananampalatayang buhay sa Panginoon. Yung pananampalatayang buhay, yung pananampalatayang inaayos ang relationship sa Panginoon, yung pananampalataya na buhay na merong ginagawa para sa Panginoon, yung merong nakikipaglaban, yan po yung sinasabi ng ating second point na we must have a resistance toward the devil. Amen po? So sabi ng James chapter 4 verse 7, submit therefore to God, resist the devil. Kasi ang devil, hindi yan hanggat hindi mo siya pinapaalis, hanggat ine-entertain mo siya, gagawa siya ng mga bagay na ikasisira mo. Kasi ine-entertain mo, inaalala mo si Jesus, paano niya pinalayas yung demonyo? 3 attempt sa Matthew chapter 4, 3 attempt siya tinukso ng demonyo, pero sa huli, anong sabi niya? Lumayas ka, Satan. So, ibig sabihin, he resists the devil. Kaya siya nilayuan ng demonyo. So, kasi minsan, ang nangyayari sa Christian life natin, we have a faith, we profess that we have a faith, pero nilalagay mo lang dyan si Satan malapit sa'yo, hindi mo siya nire-resist. Kaya yung mga gusto mong gawin, ginagawa mo pa rin. Satan, dyan ka lang pero at the same time, ako naman ay ipupurso ko rin yung faith ko kay God, pero wag kang lalayo. Gusto ko dyan ka lang para yung mga gusto natin ay magagawa ko pa rin. Mafulfill ko pa rin yung mga hilig ng katawan ko, yung lust ko, masasatisfy ko pa rin yung pleasure ko. Kaya dyan ka lang. Pero meron naman akong faith. Pagka Sunday naman ay konti. Pag napapalayo na ako sa'yo, sa kay God, lapit ako konti. Neutral. Hindi din sinasabi ni James dito, may dual personality. So, ibig sabihin, lagi ang Christian life is more on resisting the devil.
Kinamumuhian mo yung mga pinapagawa niya sa'yo na makakapag-disobey sa Panginoon. Amen po? Kinamumuhian si Satan. Dapat. Amen po ba? Sabi siguro nila, ang hard mo naman, pastor. Napanood ko nga yung bumait naman siya, di ba? Panood ko naman, pastor. Hindi po ganun si Satan. Nire-resist siya. Kasi sabi nga po ng 1 Peter 5:8, ang devil daw ay parang roaring lion na nag-aantay lagi ng opportunity paano ka sisirain. Yan ang nature ng devil. Kaya kung hindi mo siya i-resist, hahayaan mo lang siya na malapit sa iyong buhay, hahayaan mo lang siya na makapag-influence pa rin ng part of the areas of your life, ibig sabihin hindi talaga siya alis. Ang devil kasi ay oportunista. Hanggat may opportunity, hanggat may pagkakataon, gagawin niya lahat para sirain ka. Amen po? So, ganun po ang sinasabi po rito. We have to resist the devil. Kapag may naiisip kang mga thoughts na hindi sa Panginoon, i-resist mo, i-rebuke mo. Kapag may naiisip kang gawin na hindi sa Diyos, pag ikaw lang mag-isa, nagkakaroon ka ng mga personal temptations sa iyong kwarto, sa iyong sariling buhay, i-resist mo yung devil, hindi siya, sinasabi kasi nung iba, hindi naman siya nang kaya wag mo naman siyang anuhin din. Hindi po ganun ang devil. Lahat po ng paraan para masira ka, gagawin niya. Kaya ma-realize dapat po natin na ang Christian life natin, it is a inward battle. So if you have an inward battle, lagi kang handa. Lagi kang resistance kung ano man yung mga sinasuggest ng demonyo sa'yo. A second hidden, your response toward temptation says about your faith. Your living faith will resist to the devil in your sinful nature. So, ibig sabihin, yung antas ng iyong faith, yung response mo, yung resistance mo sa devil, ito yung nagsasabi kung gaano katatag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Second hidden benefit of facing temptation is that it causes us to look within and question the motives and desires in our hearts. When we are faced with temptation and thoughts that we know are sinful, and draw ourselves back to God. Kung buhay ang faith, nagre-resist yan. You learn to say no. Minsan kailangan mo mag-say no. Yan, kasi minsan, may mga time na nagkakasala ka rin dahil dyan. Pastor, hindi ko na mahindian nandun na Yan po, minsan po, di ba? Nangyari na, pastor, di ko na mahindian nandun naman na. Palay na yung pastor di ba? Ano sabi yung kasabihan? Pag palay na ang lumalapit, kasalanan ang kumakapit. So, ibig sabihin po, ang patay kahit, yung sinabi ko po kanina, because you know that your relationship with God is at stake when you always give in to the temptation. You treasure your God over a temporary pleasure than Satan has to offer. So minsan kailangan din natin mag-say no dun sa mga bagay. Kaya i-practice nyo yun, isa rin na sa natutunan ko, na minsan kailangan mo talagang mag-say no din Kasi minsan, kaka-yes mo, dun ka nagkakaroon ng opportunity para makapag-disobey sa Panginoon. Di ko na matanggihan si pare. Di ba? Di ko na matanggihan si minsan lang pumunta yan, di ba? Hindi ko na matanggihan tong kapitbahay namin Di ko na matanggihan yung classmate ko Di ko na matanggihan yung boyfriend ko Di ko na matanggihan yung kapitbahay ko, pastor Minsan kailangan mo mag-no for you to obey God. Yan. It's better to say no kaysa mahulog ka dun sa temptation ng demonyo. Magalit na kung sino magalit, no? Amen? Magalit na kung sino magalit. Pero as long as na yan ay magiging cause para mag-disobey ka sa Panginoon, learn to say no. Amen? So yun po yung resistance na sinasabi po. Na as a Christian, ang living faith, yung may Christian na may living faith and active faith, nagre-resist siya sa gawa ng demonyo sa buhay niya. And having a living faith, lastly, having a living faith is a total change of perspective. Okay? Sabi po ng verse,
17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shifting shadows. Okay? In the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth so that we would be a kind of first fruits among His creatures. So, ibig sabihin, makikita nyo po, sa verse 17, nagkaroon na po ng contrast. Ano? Dito na po sinasabi ni James na lahat ng magagandang bagay ay nagmumula sa Diyos. Lahat ng magagandang bagay nanggagaling from above, from heaven. So, ibig sabihin po, as a Christian, magkaroon tayo ng total change of perspective when it comes to temptation. So, ibig sabihin, bilang Christian ka, iba na ngayon yung nature mo dapat. Kasi kahit tayo ay may sinful nature, nung tayo ay na-born again, nagkaroon tayo ng new nature. Sabihin natin, new nature. Dati natural sa'yo yung kasalanan, di ba? Wala ka namang pananagutan. Kaya nung hindi ka pa nag-church, hindi ka pa nagko-commit sa discipleship, hindi ka pa nagko-commit sa body of Christ, kapag nagkakasala ka, okay lang, di ba? Amen? Wala ka kasing pananagutan. Pero nung ikaw ay tumanggap kay Christ, kung ang isang Kristiyano ay may totoong faith, nagkaroon na siya ng change of perspective. Ibig sabihin, yung natural sa'yo dati, hindi na natural. Iba na yung nature mo, nasa spiritual realm ka na. Kaya yung kasalanan, kapag nakakagawa ka ng kasalanan, nakakakomit ka ng kasalanan, hindi na natural sa'yo yun. Amen po? Hindi ka na dapat napapakali, hindi ka na dapat napapalagay kapag ikaw ay nakakagawa ng disobedience sa Panginoon. Yun yung sinasabi po ng pagkakaroon ng new nature. Kaya as a Christian, dapat po magkaroon ng change of perspective. Na ang sinasabi po rito, lahat ng good things is from God. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos lagi sa atin, mapabuti tayo. Bakit niya tayo pinagbabawalan minsan? Para mapabuti. Bakit niya tayo nilalagyan ng limitations? Ba't niya tayo nilalagyan ng boundaries? Para mapabuti ka. Tingnan niyo po, sa mga mapupuntahan yung mga lugar, meron po nakalagay kapag ka danger zone, di ba? Meron nakalagay, do not go there, danger zone, di ba? Bakit English ko? Ano ba yung iba nakalagay doon? Yun, do not enter. Ayun, sa mga nagmomotor naman. Sa mga nagmomotor, no jaywalking. Sa mga naglalakad. Di ba? May namatay na dito. Buti nga, tinanggal na yung dyan sa Commonwealth. Dati may dyan tarpaulin. Wala nang tatawid. May namatay na dito. Pero makikita mo, maya-maya, tatakbuhan pa rin, tatawiran pa rin. So, ibig sabihin po, bilang Christian, nagbago na ang iyong perspective. Hindi na sa'yo natural yung mga bagay na alam mong makakasama sa'yo na pinagbabawal ng Diyos. Bakit ka pinagbabawalan ng Diyos sa mga bagay nilalagyan ng boundaries? Para protektahan ka. Amen? Lahat ng mga nilagay ng Diyos na boundaries para yan sa protection mo. Para ikaw hindi mapasama. Kaya sabi po rito sa verse 17, every good thing given and perfect gift is from God, coming down from heaven, the Father of lights, with whom there is no variation of or shifting shadow. Meaning to say, ngayon alam mo na lahat ng hindi galing sa Diyos ay makakasama sa iyo. Kahit gaano pa kaganda pakinggan, gaano pa kaganda tignan at gawin, kung hindi galing sa Diyos, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, para sa iyo hindi na good thing yung mga ganun. Amen po? Nagkaroon ng change of perspective. Kasi po, hindi lahat ng good thing ay makakabuti sa'yo. Pwede kang offeran ni Satan ng mga good thing, pero makakasama sa'yo. Yan nga yung deception Ginagawa ni Satan, ino-offeran ka rin niya ng mga good thing para akalain mo na makakabuti sa'yo. So ito po ang nangyayari, ang standard muna ng goodness is ang mga bagay na nagmula sa Diyos. Ngayon, ang gusto mo na, ang dinidesire mo na, holiness. Ang dinidesire mo na, paano mapiplease ang Diyos. Yan po yung change of perspective. Amen po? Yan po yung result ng tunay na pananampalataya na meron tayo. Iba na yung perspective mo. Yung kasalanan, ang iniisip mo na pag ikaw ay nagkasala, maaapektuhan na naman. Parang gaganon na naman ang relasyon mo sa Panginoon. Mag-wave ka na naman. Mawawala ka na naman sa fellowship. Magtatago ka na naman.
Magigilty ka na naman kapag ikaw ay nagkasala. Yun na yung tingin mo ngayon, na yung kasalanan niya yung nagiging epekto sa kasalanan sa relasyon natin sa Panginoon. Yan ang perspective mo ngayon. Kaya pinupurso mo na lahat ng mga bagay na about sa Panginoon. Amen po? That's the change of perspective na sinasabi. Yan po ang tunay na may pananampalataya. Kaya yung perspective dapat natin ngayon, paano natin mapiplease ang Panginoon? Paano ba ako makakapag-serve sa Diyos? Amen? Paano ko ba madadala ang family ko na magkaroon din sila ng faith? Magkaroon din sila ng pananampalataya sa Panginoon? Paano ba ako makakagawa ng mga bagay na makaka-please sa Panginoon? That's ang sinasabi po rito na change of perspective. Yan na po yung perspective mo ngayon. Dati ang perspective mo kapag may kasalanan, gagawa ka. Opportunity na para magawa mo yung kasalanan. Pero now, nagkaroon ng pagbabago. Totally sa iyong buhay, sa iyong pananaw bilang isang Kristiyano pagdating sa kasalanan. Amen po ba? So, hindi ka na mapalagay kapag hindi ka nakakagawa ng mabuti para sa Panginoon. Hindi ka na mapalagay kapag hindi ka nakakapag-serve sa Diyos. Hindi ka na mapalagay kapag ikaw ay nawawala sa fellowship ng Panginoon. That's the change of perspective po na sinasabi. Because Satan will offer something good also, but kung ang good things ay hindi magre-result, paano natin madidistinguish na ang good things ay galing sa Panginoon? Kung ang good things ay hindi magre-result ng disobedience mo sa Diyos. Kung ang good things naman ay magdadala naman sa'yo sa disobedience sa Panginoon, hindi ang galing sa Diyos. Kasi may mga opportunities na parang ang ganda, pero sooner, maglalayo pala sa'yo. Magdadala pala sa'yo sa pag-disobey sa Panginoon. Di ba? Daming opportunity ngayon. Ang daming mga online na mga opportunities, pero maglilid pala sa'yo sa pagiging, tawag dito, materialistic na Christian. So yan po yung mga sinasabi po rito. Na magdadala sa iyo sa kasalanan, possible na hindi ito galing sa Diyos. Ang totoong may faith, ang pleasure na sa Kanya ngayon ay masunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Nare-realize mo na rin na lahat ng plano ng Diyos sa iyo ay mabuti. Amen? Dati ang tingin mo sa Diyos, malupit, masama, makasarili, but now you realize that our God is good. He will never let you perish. Amen po? So yan po yung sinasabing change of perspective. Na kahit may mga discipline sa'yo, tinuturing mo yun na ikabubuti mo kasi ang Diyos nagdidisiplina para tayo mapabuti. Ang tingin mo dati sa discipline, ikaw ay magre-rebelde. Ikaw ay lalayo sa Panginoon kapag ikaw ay dinidiscipline ko. So ngayon, ang tingin mo na, ang perspective mo na, kapag dinidiscipline ka ng Diyos, nililigtas ka ng Diyos sa kapahamakan. Kapag ikaw ay nilalayo ng Diyos, nilalagay ka niya sa mga boundaries. Yan ang pananaw mo sa Diyos. Yun dapat yung ma-build up sa atin for us to always endure temptation, for us to always overcome temptation. Lagi mong alalahanin na lahat ng plano ng Diyos sa iyo ay mabuti. Amen? Kasi ang nangyari po kila Adam and Eve, napaisip sila kasi ang sabi ni Satan, totoo ba na ang Diyos, na sinabi ng Diyos sa inyo, na huwag nyo kainin ang bunga ng punong kahoy na ito. Totoo ba? Yung tanong na yon, it will lead you to questioning. It will lead you to doubt the plan of God in your life. Amen po? Kaya ngayon, nagkaroon ka na ng change of perspective na no matter what happened in your Christian life, as long as na nasa loob ka ng plano ng Panginoon, yun ang ikabubuti mo. Amen po? Na no matter what happened in your Christian life, as long as na nasa loob ka ng plano ng Panginoon, yun na yung perspective mo ngayon na kahit ano mangyari, minsan ma-rebuke man ako, ma-discipline man ako, ano man ang process na gawin sa akin ng Panginoon, kahit painful ang process, iniisip mo na para to sa ikabubuti mo. Ikabubuti ng iyong faith sa Panginoon. So ganun din po sa Christian life po natin. Na napakahalaga na kahit anong temptation ang dumating sa buhay natin, huwag magbabago yung perspective natin, yung pagkakakilala natin sa Panginoon na ang Diyos ay mabuti. Hanggat nasa isip mo yon, yung na ang Diyos ay mabuti kahit masakit ang process ng Diyos. Pag nasa isip mo na lahat ng plano ng Diyos ay para sa ikabubuti mo,
lagi mo ma-overcome ang temptation. So doon nagkakaroon po ng tunay na pananampalataya ang isang tao. Kung kilala mo mismo ang karakter, kung kilala mo ng malalim ang Panginoon Diyos, magtitiwala ka sa plano ng Diyos. Hindi ka kakagat sa mga deception ni Satan sa iyong buhay. You will learn to abide to God's plan in your life. So ganun lang po, pinakasinasabi lang po ng ating maganda lang po rito. Sinabi ng Diyos, God provides, ang Lord, will niya na sumunod tayo sa Kanya, pero naglalaan siya ng enough space para i-reject natin siya because He honors our free will. So minsan ng Diyos, ang ginagawa daw sa atin, will niya na sumunod tayo sa Kanya. Pero minsan, dahil tayo ay gusto natin sundin ang sarili nating kalooban, naglilive siya ng space. Kasi ayaw ng Diyos na mapilitan ka lang sumunod sa Kanya. Gusto niya habang sumusunod ka, nakita mo kasi na mapapabuti ako sa Diyos. Gusto niya ma-realize mo yun. Bakit ka sumusunod? Hindi dahil takot ako sa Diyos. Sumusunod ako sa Diyos dahil alam ko mapapabuti ako dito sa plano ng Diyos. Yun yung gusto niyang ma-realize natin. Kaya inaalaw niya ang temptation na mangyari sa buhay natin para makita mo yung difference ng choice mo dun sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya minsan makikita mo, di ba, pag na-tempt ka, nagsisisi ka, ay, parang pag ganun ka sa unoo mo, ba't itong ginawa ko? Nagsisisi ka, di ba? Nagkakaroon ka ng regret. Kasi pinili mo yung choice mo eh. Pero ang gusto ng Panginoon, after mong makabangon ulit sa temptation, ang gusto niya ulit ma-realize mo na yung plano niya mas better dun sa kagustuhan mo. At ang plano ng Diyos lagi para sa ikabubuti mo. Ang plano ng Diyos lagi para sa ikaayos ng Christian life mo. Yun yung gusto niya. Kaya naglalagay siya ng space. But kung tutuusin, pwede naman ng Lord pigilan yung temptation eh. Pwede siyang humarang dun kay Satan na wag mong gawin to. Pero ino-honor ng Diyos yung free will natin. Kasi gusto niya makita mo yung ganda ng plano niya. Yung perspective mo mabago dahil nakikita mo yung plano ng Diyos sa'yo. Ngayon, dahil sumusunod ka sa Panginoon, iniiwasan mo lahat ng mga temptation kasi alam mo na maganda dito sa path na to na nilalagay ng Panginoon sa buhay mo. Yun ang perspective mo ngayon. Amen po. Ito po, magandang verse na sinabi po. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, there had no temptation taken you, but such as is common to man. So lahat daw ng temptation is common. Lahat tayo nakaka-experience ng temptation. But God is faithful. Amen? Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Hindi daw naglalagay ang Diyos ng mga temptation na hindi mo kayang malagpasan. So ibig sabihin, even God allows the temptation, naglagay pa rin siya dyan ng way out. Sabi dito, but will the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it? So despite na inaalaw ng Diyos ang temptation, inonor niya rin ang free will natin. At isa pa sa maganda rito, kapag ikaw ay nahulog sa tukso, kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, nag-provide ang Diyos ng exit point. Nagpo-provide ang Diyos ng exit way. So, ibig sabihin, hindi ka habang buhay nasa tukso. Hindi ka habang buhay nasa kasalanan. Hindi ka habang buhay na nasa masamang sitwasyon. Kaya, despite na inalaw ng Diyos ang temptation, inaantay niya pa rin yung paglabas mo dun sa lugar na yon. Inaantay niya pa rin yung iyong paglabas dun sa sitwasyon ng buhay mo na yon. Sa Christian life mo na yon na punong-puno ng tukso. Inaantay niya pa rin na ikaw ay lumabas. Kasi alam niya, nalalabas ka rin dyan. Marirealize mo rin na maganda ang plano ko. Yun sinasabi ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Makikita niyo po. God provides a way out, meaning alam ng Diyos na before pa tayo matempt, alam na ng Diyos na tayo lahat mahuhulog sa tukso. Kaya naglagay siya ng way out. Ganun po kabuti ang Panginoon. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay nasa struggle ngayon, ng may mga temptation ka, na parang akala mo di ka na makakalabas, hindi ka na makakaalis sa ganyang klase ng Christian life, yung punong-puno ng mga temptation, ng mga kasalanan,
alalahanin natin na laging merong exit point na nilagay ang Diyos sa mga temptation sa buhay natin. Kasi ayaw ng Diyos na nandun ka sa lugar na yon. Ayaw na ng Diyos na nandun ka sa cycle ng Christian life mo na paikot-ikot ka dun sa kasalanan na yon. Gusto niya makalabas ka dun. Gusto niya maging free ka. Gusto niya maging mapatawad ka. Gusto niya maging maayos ang buhay mo. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. So if you are struggling right now, ito po yung challenge ko sa bawat isa. God provides a way out. All you need to do is go back to the perspective that God is good. Bumalik ka dun sa perspective na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, hindi ka itataboy ng Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pababayaan na nasa ganyang sitwasyon. Yan po yung ilagay natin sa utak natin for us to always be overcomer sa mga temptation na nararanasan natin sa buhay natin. Amen po?